Okay, so magandang araw sa iyo, magandang araw sa inyo. Medyo out of the basic na yung topic natin ngayon since may mga computation na tayo and kailangan natin to upgrade. So regarding aircon circuit breaker and conductor sizing, unang-una hindi nyo naman kailangan na mag-compute kung available naman ang nameplate or data plate sa motor ng aircon na susuplayan nyo. So katulad na lamang ng example natin sa picture na to. Okay, so kung makikita nyo sa picture, meron siyang 13.0 ampere na minimum circuit capacity or ampacity, and then meron siyang OCPD minimum and maximum na 20 ampere na. So OCPD means overcurrent protective device, and then meron siyang 20 ampere minimum and maximum na fuse or breaker. So given na yung circuit breaker or fuse natin na 20 ampere. So ang hahanapin na lang natin is yung conductor size niya. So ano nga ba yung conductor size nitong 13.0 ampere na minimum current? So kung ikukumpara natin dun sa table natin sa mga conductor sizing and circuit breaker sizing, ang 13.0 ampere is malapit siya sa 15 ampere na breaker which has 80%. Ang 80% niya is 12 ampere. So pwede bang gamitin yun? Hindi pwedeng gamitin yun. So ang gagamitin natin dito is 3.5 na 3.5 mm squared THHN wire. So compatible siya sa circuit breaker na binigay niya, which is 20 ampere. So ganun lang siya kadali. No need na mag-compute kung given naman yung nameplate ng motor natin or ng aircon. So example lang to. Tandaan natin na pagdating sa aircon circuit breaker and wire setting, hindi pa katulad ng mga standard na nakikita natin sa PEC tables. Kaya naman kailangan natin kwentahin or computein yung circuit breaker and wire or conductor na gagamitin natin sa kanya. So kung hindi naman available ang nameplate at kailangan talaga mag-compute, diretso tayo sa topic natin na aircon circuit breaker computation. So ibibigay nating example since common naman to. Ang common na mga motor ng room aircon natin is 1 horsepower to 2 horsepower. So kunin natin yung average na 1.5 horsepower, and then meron siyang full load current na 10 ampere. So saan galing yung 10 ampere na yan? Ngayon tingnan natin yung PEC table na 4.30.14.2. Ayan, so kung makikita nyo sa screen, makikita natin sa 230 volts, dahil ito yung ating nominal voltage, ay 10 ampere ang equivalent na full load current in ampere ng 1.5 horsepower na motor. So 10 ampere ang full load current niya. Ngayon since motor to, mataas yung starting current niya. So sa PEC table na to, 4.40.3.2A makikita natin. Yan. So application and selection. Ito yung sa OCPD or circuit breaker na computation natin, overcurrent protective device. So
Application and selection. A. Rating or setting for individual motor compressor. The motor compressor branch, circuit, short circuit, and ground fault protective device shall be capable of carrying the starting current of the motor. So, starting current, mataas yung starting current ito since motor nga. Ngayon, a protective device having a rating or setting not exceeding 175% of the motor compressor rated load current. Rated load current, ito yung nameplate or data plate na makikita natin sa motor. So, meron siyang 175% na multiplier para sa protection ng starting current. Or branch circuit selection, ito yung branch circuit selection, ito yung solid schedule natin. So, whichever is greater shall be permitted provided that where the protection specified is not sufficient for the starting current of the motor. So, kung hindi pa rin kaya, the rating or setting shall be permitted to be increased. So, pwede nating taasan but shall not exceed 225%. So, meaning yung 175% na to, ito yung minimum, and then ang maximum mo is hanggang 225% lang of the motor rated load current. Ito nga yung sa nameplate or branch circuit selection current, whichever is greater. Ayan. So, since hindi nga natin alam yung nameplate ng motor, kaya nga nag-computation tayo. So, i-assume natin sa maximum para safe. So, which is 225%. Ito yung multiplier natin para sa starting current natin na mataas. So, full load current times 225% is ito yon. So, i-compute natin. Ang full load current natin is 10 ampere. So, ito yan. Times 225%. So, equals 22.5 ampere. Or 10 times 2.25 is equal to 22.5 ampere. So, ito yung maximum na starting current natin. So, 22.5 na. Ano ba yung OCPD na gagamitin natin or circuit breaker? So, unang-una, ano ba yung mga standard na breaker natin na mas malapit dito, di ba? 20 ampere. So, in between siya ng 20 ampere or 30 ampere. So, ano yung gagamitin natin dun sa dalawa? Since lumagpas na siya sa 20 ampere, tignan natin sa table 2.40.1.6. So, standard ampere rating. So, circuit breaker pa rin to. Yan. So, A. Fuses and fixed strip circuit breakers. The standard ampere ratings for fuses and inverse time circuit breakers shall be considered 15, 20, 25, 30, so on and so forth, and 6,000 amperes. So, additional standard ampere ratings for fuses shall be 1, 3, 6, 10, and 601. So, sinasabi dito, the use of fuses and inverse time circuit breakers with non-standard ampere ratings shall be permitted. So, pwede pala kahit non-standard na breaker ang gagamitin natin, pwede siya. So, sa 22.5 ampere, pwede pala tayong magpagawa or magpa-customize ng breaker na ganito yung rating sa 22.5, and hindi ko alam kung kayang gawin to na customize kasi mahirap yata, and mas mahal siya kung customize, and syempre hindi mo bibigyan ng mahal na presyo yung client mo. So, magi-stick tayo dun sa standard natin, which is available naman sa market na 20 and 30 ampere. So, decided na ang breaker natin gagamitin is 20 ampere.
para sa 1.5 horsepower na aircon. So question, bakit 20 ampere? 22.5 ampere nga yung lumabas sa competition, di ba? So lumagpas tayo sa sinasabing 80% lang ng breaker. Lagpas masyado siya. Ngayon, sabi nga kanina, hindi standard yung ratings at settings ni aircon pagdating sa circuit breaker compare to tables nung sa PEC natin ng mga tables ng wires and breakers. So balikan natin yung table na 4.40.3.2. Ayan, so sinasabi dito kasi since maximum na yung ginamit natin, nasa 225% na tayo, ang sinasabi dito, the rating or setting shall be permitted to be increased but shall not exceed 225%. So shall not exceed, ibig sabihin hindi tayo pwedeng lumagpas sa 225% na binigay niya. So nung kinumpute natin yung full load current natin dito sa 225% na to, ang lumabas is 22.5 ampere. So ang sabi niya, shall not exceed daw. So hindi ka pwedeng lumagpas sa 22 ampere. So since mahirap nga mag-customize, kaya ang gagamitin natin is 20 ampere na lang na circuit breaker. So hindi pwede yung 30 ampere kasi nag-exceed ka na nun sa 225%. So 20 ampere lang yung gagamitin natin. So 20 ampere lang yung ginamit natin kasi given na maximum na yung 25% na multiplier natin sa full load current na ginamit natin, di ba? Kaya wag na tayo lumagpas doon sa 22.5 ampere kasi maximum na yon. Okay lang yung 20 ampere yung gagamitin natin since starting current lang naman ang pinoprotektahan natin and single load lang dapat to o walang ibang kasama. At saka ang gagamitin naman natin na breaker is inverse time circuit breaker. So ito yung meaning ng inverse time circuit breaker, diba? So may nakalagay naman dyan na heavy duty, super construction and heavy duty. Ayan. So yun yung explanation niya kung bakit 20 ampere lang para sa 1.5 na horsepower na aircon. So I hope na naintindihan mo kung bakit 20 ampere lang ang ginamit natin na circuit breaker. Okay, so comment na lang ang question, mga ma'am and sir. Sa wire naman tayo. So wire or conductor computation, 1.5 horsepower pa rin. So given na ang full load current niya is 10 ampere, ang meaning ng FLC is full load current. Okay, so saan ko kinuha tong multiplier ko na 125%? So tingnan natin sa table 4.40.4.2. Ayan, a single motor compressor sa wire or conductor computation na to, ha. Branch circuit conductors supplying a single motor compressor shall have an ampacity not less than 125% of either the motor compressor rated load current or the branch circuit selection current, whichever is greater. So ang given nga natin is yung ano lang, ito nga sa branch circuit selection current natin na 10 ampere. So nakalagay dito 125% daw. So full load current times 125%. So full load current natin is 10 ampere times 125% or 1.25. So ang result is 12.5 ampere. Minimum yon. Ang sabi dito is minimum shall have an ampacity not less than 125. So minimum siya.
Ngayon, ano ba yung conductor size na gagamitin natin? So, sa tingin pa lang, may idea na tayo. So, ang 15 ampere nga na breaker is may kapartner siyang wire na 2.0 mm squared, which is ang 80% ng 15 ampere is 12 ampere lang. So, lumagpas ka. Kasi minimum na to eh. So, 12.5 ang minimum. Pag nag 12 ampere ka lang, bumaba ka na sa minimum. So, hindi na pwede. Hindi isa pa. Ang 2.0 na wire, 2.0 mm squared or number 14 na American wire gauge is, as per PEC, is intended lang siya for lightings. So, since aircon to, isasaksak mo to or gagawa ka ng breaker, kung may outdoor man or split type yung aircon mo, so hindi pwede yung pang lightings na wire dito. So ang gagamitin natin dito is one size up 3.5 mm squared na THHN wire, stranded. Ayan. So, meron ka ng, so, ano siya, compatible siya doon sa breaker mo na 20 ampere. Diba? Compatible sila. 20 ampere and 3.5 mm squared na wire. Okay? So, ayos ba? Upgrade na tayo from basic to master. Ayan, and I hope na naiintindihan nyo and may natutunan kayo sa dinidiscuss ko dito. So, ganun lang ang computation ng ng 1.5 horsepower na aircon or any aircon motors. Okay? Okay, so yun lang po mga master and aspiring masters, and I hope na may natutunan kayo dun sa content natin today and help me grow. Sabi ko nga palagi, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka sa channel ko. Mag-subscribe kayo please. And share the video also. So, up pa rin yung digital na Sanwa multimeter natin pag na-reach tayo ng 1K subscriber, kahit hindi ma-monetize. So, pamimigay pa rin natin yun. And as of now, meron akong 293 yata na subscribers. So, medyo malayo-layo pa. And sana marating natin. Okay? So, yun lang. God bless. Ingat. Bye-bye.